Ang latest sa maaksyong mundo ng sports. Sa boxing, tila si Juan Manuel Marquez naman po ngayon ang nagpapaduday sa ikinakasang fifth battle kontra longtime Pinoy rival Manny Pacquiao. Sa impormasyong nakakalap ng PTV Sports, ipinatitigil di umano ni Marquez ang negosasyon para sa laban dahil wala na mapapala pa kung sasagupain muli si Pacman. Ang kabuang detalye sa report ni Dennis Principe. Walang balak na labanan ni Mexican legend Juan Manuel Marquez sa ikalawang pagkakataon ang Pinoy arch-rival na si Manny Pacquiao. Napabalitang inaasikaso na ng mga handlers ni Marquez ang detalye ng fifth fight na posibleng maganap sa Setyembre. Pero mismong si Marquez di umano ang nagpapatigil dito. Hirit ng Mexican counter-puncher na achieve na niya ang resulta na gusto niya sa fourth battle, kaya't bakit kailangan pa niyang labanan uli si Pacquiao? Yo creo que una gran victoria, un gran esfuerzo que se hizo, por lo mientras vamos a descansar, no sabemos qué viene, vamos a descansar, vamos a disfrutar, a festejar el triunfo con la familia, con toda mi gente allá en México, y la verdad es que ahorita no estamos pensando en todo. Magugunitang sa unang tatlong engkwentro ng Pacquiao at Marquez ay dalawang beses umani ng manipis na decision win ang Pinoy Southpaw. Pero sa kanilang fourth showdown noong December 9 ay isang dumadagundong na 6-round knockout win naman ang naitakas ni Marquez, bagay na ikinagulat ng ayon kay Sports Radio boxing commentator Renato Lirio. Dapat mapagtanto ni Marquez sa malaking paycheck ang naghihintay sa kanya sa fifth bout. At hindi rin naman dapat kalimutan ng 40-year-old Mexican na si Pacquiao ang nagparaya sa fourth fight na alam naman ng lahat ay hindi na kailangan pang gawin ng Sarangani congressman. Dihit yung mga natural na mabait na tao yan, Manny Pacquiao, hindi yan opportunist. Pero let us also be understanding to Marquez case. Ngayon lang siya nakita ng ganyan. Opo. Pero kayo po sa tingin niyo matutuloy pa rin yung laban? Tuloy yan. Kasi una-una, business yan eh. Paano kikita yung Juan Manuel Marquez ng ganyang kalalaki, mga 25, 30 million, kung hindi si Manny Pacquiao lang. Yung ibang mga sinasabing mga si Solani, Mulani, it's just a dream. Yung Manny Pacquiao fight, yan ang malaki. Even if he fights with Floyd Mayweather Jr., hindi siya kikita ng gaano kalaki si Floyd. Natalo na siya ng talo-talo nun. He still has a score to settle. Remember, 2-1 yan. Alamang pa si Manny na one victory sa kanya. Sa ngayon ay tigumpay ng Team Pacquiao patungkol sa nasabing issue. Nauna kasing sinabi ng 34-year-old Pinoy ring icon na ilalayo muna niya ang sarili sa boxing hanggang sa matapos ang national elections sa Mayo. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa PBA. Aminado si superstar Danny Seagal na nasa huling 3 taon na lamang siya ng kanyang makulay na career. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ng 36-year-old high-flying forward na may isa na lamang siyang simpleng pangarap na gustong matupad bago isampay ang kanyang mga sneakers. At ito ay ang makalaro pang minsan sa Petron Blaze Boosters kasama ang matalik na kaibigang si Daniel Defonso. Walang duda na isa si Seagal sa mga maalamat na manlalarong nagsuot ng San Miguel franchise jersey. Buhat na maging direct hire siya ng Danding Cojuangco franchise noong 1999. Isang Rookie of the Year award, 4 na Finals MVP at 9 na All-Star appearances ang nakolekta ni Seagal. Wala pa ho rito ang 6 na kampyonato na magkasabay nilang nasungkit ni Ildefonso na 2 beses na naging karibal ni Seagal para sa PBA MVP honors. Subalit nilinaw ng dating Wagner College standout na wala siyang balak humiling ng trade sa Barako Bull Energy Cola. Pagtitiyak ni siya sa piling ng Barako Bull, lalo pat napakahusay mag-alaga ng koponan sa pamumuno ni na team owner George Chua at manager Rafi Casiao. Lipat po tayo sa cycling. Sa kabila ng inaning tagumpay sa katatapos na Ronda Pilipinas, hindi pa rin nagpapahinga sa ensayo ang Road Bike Philippines Cycling Club. Ito'y dahil nais ni team owner Engineer Bong Sual na panatiliin ang competitive form ng kanyang mga riders para sa posibleng pagpidal sa Tour de Langkawi sa Malaysia, ang pinaka-prestiyosong multi-stage bikeathon sa buong Asia. Dina, narito ang report ni Miss Cristabel de Leon. 3 araw matapos na pagharian nila ang 2013 edition ng Ronda Pilipinas, tila nasa alapaa pa rin ng tagumpay ang Road Bike Philippines Cycling Club.
Pero upang hindi na maulit ang mapait na karanasan noong 2009, kung saan matapos na masungkit ang Twin Championships ng LPGMA Tour of Luzon ay biglang lumaylay ang performance ng Road Bike Philippines, inilulublob pa rin sa ensayo ni team founder Engineer Bong Sual ang kanyang mga pambatong road warriors. Isinalang ni Engineer Sual sa ilang serye ng cooling down training ang kanyang mga magigilas na riders na kumupo ng toppers sa team classifications ng Ronda Pilipinas. Kasunod nito, inamin ni Sual na inaasikaso na niya ang huling detalye ng requirements na hinihingi ng Asian Cycling Confederation para sa Tour de Langkawi debut ng Road Bike Philippines. Merong hinihingi pa medyo nilalakad namin yan at baka sakali kung aabot, maganda. Yung correction lang din sa mga lang bank guarantee at saka yun lang bali hinihingi. Na-provide na namin yung isang request nila na gawa ng paraan. Yun na lang, tapos nun okay na. Samantala, gusto namang i-maintain ni Sual ang roster ng 2013 Ronda Pilipinas Champion Squad na binubuo ni na John Mark Galedo, Valera Vina, Erickson Obosa, Jerry Aquino, Ronel Hualda, Harvey Sicam, Ronaldo Dorantes at Alfie Catalan. Yung naman, si Corantes talaga naman sa akin naman talaga yan road bike naman talaga yan 7-Eleven. Si Alfie talaga na-request na big boss na si Big Paterno na kunin. Ang Road Bike Philippines ay ang pinaka-aktibo at pinakamatagumpay na cycling club sa bansa. Para sa PTV Sport, De Leon, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.